Ano po sa tingin ninyo itong naging reorganisasyon diyan po sa Senado at yung, panig po ni, Senador Win Gatchalian ay ginamit po nila yung, isang, jurisprudence na naganap 1940s pa based on 1935, Constitution. Attorney? Okay, siguro para makadagdag tayo ng kaunting kaliwanagan sa public discussion, pag-usapan natin na ano ba, bago natin pag-usapan yung kaso na yon, ano ba yung issue? Ano yung mga issues na kailangang harapin? Una, pwede bang palitan ang Senate President? At kung pwede, ilan ang botong nire-require ng saligang batas? Okay? Pangalawa, pwede ba mag-conduct ng business ang Senado sa anong quorum ang kinakailangan. Okay, yun ang pag-usapan natin. Kasi ang magiging problema natin dito, pag pinaglahok-lahok natin ito, medyo maghahalo. Okay. So unahin muna natin, bago natin pag-usapan yung Cuenco, ibibigay ko rin sa inyo yung facts niyan, Avellino versus Cuenco later on. That is a 1949 case. Ang nakalagay sa saligang batas ng 1987 ay kailangan ay majority ng all. Saan nyo ito makikita? Makikita nyo yan, ayan, ipina-flash ngayon sa Article 6, Section 16. Okay? Kaya lamang, no, ang sinisimulan nyo yung second paragraph. Kailangan dyan tingnan is yung unang paragraph. Kaya po tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan yung iba. Kasi yung una natin noon, pwede bang matanggal ang Senate President? At kung oo, ano ang botong nire-require? Okay? Ang nakalagay sa saligang batas, ulitin ko po, Article 6, Section 16, first paragraph, mapabasa po niyo yun, nakalagay doon ay all. Ano pong ibig sabihin noon? 24, ano po ang majority ng 24 ay 13. Kaya makita nyo, ipinipilit nila, hindi ako magsasalta ng personality kasi pag naglalagay ng personality, umaanghang ang discussion ng mga tao. Pag yan pinag-uusapan sa klase, kailangan mo ay 13 lamang. 13 ang kailangan mo para mapalitan mo. Yan ang nakalagay sa saligang batas ng 1987 Constitution. Ano ang nakalagay sa 1935 Constitution? Liliwanagin ko yung exact wording ng 1935 Constitution ay hindi sinay sa kaso ng Avellino versus Cuenco sa main decision dahil may mga dissenting opinion yun. Bakit ko po sinabi ito? Pwede nyo pong buksan. Searchable ito. 1935 Constitution, this time Article 6, Section 10. Wala pong nakalagay doon na all. Basahin nyo po yon. Wala pong nakalagay doon sa provision na iyon ng Konstitusyon ng 1935. In fact, kung may time ko, pwede natin i-flash. Pwede natin, basahin ko na lang po, direkta. Sa 1935 po, yung nabanggit nyo po na Article 6, Section 10, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker, period. Okay? Dito sa 1987 naman, sa Article 6, Section 16, number 1, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members, period. Nakita nyo? Magkaiba eh. Magkaiba. Kaya hindi na rin nga ako magbabanggit ng tao na sitting senator na mga in-interview na dun sa ibang panig. Sila mismo nagsasabi, wala pa, yung presidente, Senate President, di pa napapalitan. In fact, sinabi nila, yung president, ang pinilagay nila, President pro tempore, balikan ng mga taong balita. Kaya pinasumpa si Senator Win na Senate President pro tempore, but later acting President. Di ba? Acting President. So kung susundin natin lamang ang saligang batas kung paano magboboto ng Senate President at paano mapapalitan, ang kailangan ay hindi yung sabi ni Atty. Tangkil, yung nakalagay sa saligang batas na Article 6, Section 16, first paragraph. Opo. Ngayon, palawigin natin yung discussion. Sabi doon, pag binasa nyo sa saligang batas,
Walang wording dyan ng Senate President pro tempore, correct? Ngayon, nakalagay rin sa Section 16 na yan, kung di ako nagkakamali, third paragraph, na sila, ang bawat house, ay magdidetermine ng kanilang rules of proceedings. Di ba? Nakalagay yun. Ngayon, pag yan ay titingnan nyo po, pumunta kayo sa portal ng Senado, Rule 2, Section 2. Nakalagay po doon na ang Senate President at ang Senate Pro Tempore ay binoboto ng all. Kaya sila nagtatalo. Nakita nyo po? Kaya sila nagtatalo. So, yung aspeto na yan, sa aking pananaw, hindi naman masyadong pinagtatalunan eh. Kaya yung gumugulo ho yan dahil sa quorum. Yan, pag-uusapan natin. So, liliwanagin ko po, yung aspetong yon na hindi pinagtatalunan masyado. Yung iba, pinipilit nilang gano'n. Pero mismo nga, balikan na lang nila yung video. Yung pagsumpa doon, Senate President pro tempore, ginawa doon. At ginawa, in the meantime, acting Senate President. Di ba? Kaya nga ang sinasabi doon, nung nakaupong Senate President, ako pa rin ang Senate President. Okay? O yan muna ang issue na yan. Punta tayo doon sa pangalawa, sa quorum. Doon tayo pumunta sa sinasabing how they can they conduct business. Okay? How can they conduct business? Paano sila makapaggawa ng batas? Paano na magagawa yung dapat nilang gawin bilang mambabatas? Sa APER dyan sa Senado. Tingnan po ninyo yung i-flash mo kanina dyan, Admar, yung second paragraph ng Article 6. Nakalagay doon. Ang nakalagay lamang doon ay mayorya. Walang nagbago sa 1935 Constitution, dyan sa 1987 Constitution. Anong ibig sabihin yan? Yung for purposes of conducting their business, ang quorum ay sapat. So, kunyari, meron po silang yung meron silang mga naabot yung necessary quorum, ang kailangan lang is yung majority nun. Kung ilan man yung quorum, majority nun. Pwede na. Hindi ho yun. Kaya hindi nagkakaintindihan po kasi naglahok yung dalawang aspeto eh. Ngayon, punta tayo dun sa Abilino versus Cuenco. Okay, punta po tayo doon. Katama ang sinabi nyo, nakalagay yan sa dinesisyonan niya ng hukuman under the 1935 Constitution at ang desisyon ay 1949. Kung kayo po ay may pagkakataon na basahin ito at kayo hinihimok kung basahin ito, pagsasabihin mo sa akin, ako po ay hindi law student, ako po hindi abogado, may nila po ang desisyon. Palagay ko po, masusundan ninyo. Masusundan ninyo. Bibigyan ko po yung facts kung paano nagkaroon. Ganito po nangyari yon. Si Abilino po ang Senate President. Matapos po noon, gusto mag-privilege speech. Ito po facts niya na. Gusto mag-privilege speech ni Senator Tanyada na suportado ni Senator Sanidad. Ukol saan ito? Ukol saan ito? Ang pinag-usapan doon is sabi yung korupsyon. Ako, korupsyon na. Yun daw ang korupsyon nung sitting Senate President. Yun ang gusto nilang pag-usapan. Okay? Ngayon, siyempre nagtalo, nagkaroon ng mga objection. Siyempre, ang presiding officer, yun si Abilino, hindi niya pinaporma. Hindi niya masyadong pinasalita yung grupo ni Tanyada at ni Sanidad. Subalit, alam niyo naman, yung pagpigil ay nasang umabot rin ng kaunti, matapos ng parang mga 2 oras, ay nag-walk out. Okay? Dapat i-adjourn na nila eh. I-adjourn na nila, nila Senate President Abilino noon, yung petitioner. I-adjourn na lang, titingilan na nila. Tapos, para tapos na. Hindi na pwedeng, hindi na mag-privilege speech, hindi na rin pwede sabihin yung mga charges laban sa kanya, yung mga reklamo ng corruption laban sa kanya. So, nangyari ho doon, nung ginawa niyon, nakapasok. Ang pumasok ko, yung Senate President pro tempore, si Arans, si Senator Arans. Ngayon, sabi niya, nagbutuan sila, yun, kasi sila yung naiiwan eh. May nag-walk out na 10. Okay? May nag-walk out na 10. Yung grupo, yung grupo ni Abilino, nag-walk out sila, labas na kami. Ngayon, kaya dito may issue na tatandaan nyo yung mga pinag-uusapan na hindi pwede, yung bilangin yung hindi pwede, yung mga nasa katulad do kay Senator Estrada na kulong ngayon, custody of the court. Ngayon, nung mga panahon na yon, Soto naman. May sakit, nasa ospital.
Okay? Yung isa, si Confisor, Senator Confisor. Nasaan si Senator Confisor? Nasa Amerika. So sinasabi nila, hindi natin siya kailangan sa botohang ito dahil kahit na gamitin natin ang compulsory process ng ating ng Senado, ay hindi natin sila mapapapunta. Pero hindi naman ganun ka-material. Ang pinag-uusapan kasi doon, hindi naman yung pagpapalit actually. Kundi talaga kung ano yung quorum at that given point in time. Yun ang pinag-uusapan doon. Ngayon, liliwanagin ko, ito ho, pakinggan ninyo. Kaya nga gusto ko basahin sa original. Sinabi diyan, sa desisyon na yan, sabi ng Supreme Court, hindi namin ito pakikilaman. Because this is an internal matter of the Senate of the Philippines. Kasi sila dapat ang mag-resolve nito. And that judicial intervention should not, there should be no judicial intervention. And this is respect on the separation of powers. Basahin ninyo. Sabi nila, hindi nga ito nag-a-apply dito yung words na kaso. Okay, bakit? Kasi sa words na kaso, may dalawang Senado. Dito naman wala eh. Diyan sa kaso ng Cuenco. Yan po yung sitwasyon dyan. So ngayon, ang Cuenco, so wag natin paghaluin yung sa Senado, yung pagboto ng Senate President, na napakaliwanag sa saligang batas, na kahit yung hindi kakampi ng sitting Senate President ay kinikilala nila na siya pang Senate President, yung pinag-uusapan, yung pangalawang issue, yung material, pwede pa sila mag-conduct ng business. Pwede pa nila tanggalin ang mga committee. Okay? Yun ho, majority lamang. Okay? Kasi po yun, pumapasok sa second paragraph ng saligang batas. Yan po yun. Opo. Clarify ko lang. So, doon sa pagbakante, majority ng lahat ng mga miyembro or yung mga majority ng quorum? Yung sa quorum lang po. Ang critical lang ng all, yung Senate President. At kung expand yung discussion na yan, kung umabot yan sa Supreme Court, yung Rule 2, Section 2 ng impeachment ng rules, hindi impeachment rules, yung Senate rules na yon, sinama doon ang pro tempore sa pagboto ng gano'n, ng all. Pero all others, ano na lang yun, majority na lang. Ganun ho yun. That is a reading of the second paragraph in relation to the case of Apellido. Opo. Pero sa tingin niyo po, sino po ang dapat na lumapit sa Korte Suprema ukol po dito? Alam mo, yan, maganda yung tanong mo na yan, Alam mo kung bakit? Kasi nung panahon na dinisisyonan, yung Avellino versus Cuenco, wala pa yung Article 8, Section 1. Yung expanded jurisdiction ng Supreme Court, kung matatandaan mo. Noon ho, wala yan. Kaya makikita nyo ho yan, kung basahin nyo sa original decision, may dissenting opinion. Yung leading remedial law expert of the time, si Moran. Sabi niya, pwede. Yun ang sabi niya, pwedeng papasukan ng Supreme Court. Pero yung majority ng Supreme Court, hindi. Yung mga nag-desisyon, hindi lang. Kaya may dissenting opinion niya kung titignan nyo. Pero ngayon, in the light of the present Constitution, Article 8, Section 1, expanded certiorari jurisdiction Supreme Court, alam mo kung sino pwede? Kahit sinong panig dyan sa Senado. In the exercise of their legislative prerogative. Sino pa? Kahit sino sa kanila. Pwede panig ni Senator Cayetano, ngayon lang magsasaltahan ng tao para walang personality, o yung panig ni Senator Will. Bahala sila kung sino pwede. Ngayon, ang tanong maaaring, sino? Paano kung public person? Okay? Paano kung individual na concern? Katulad mo, katulad ko, o sino pa nag-file ng petition? Okay? Ito, paliliwanag ko sa inyo. Yan, nag-evolve na yung konsepto ng locus standi. Ano yung locus standi? Legal standing. Kasi po ngayon, ang definition ng legal standing is a person or someone by reason of his what? By the reason of the governmental act, he suffered direct injury. Nag-evolve na po yan. Nag-evolve na over time. Kaya po ngayon, madalas gamitin na yun, transcendental importance. Naalala niya, at marinig niya, transcendental importance. So, ibig sabihin, kahit yung magpa-file niyan ay walang direct standing. Pero yung issues na dinudulog niya sa Korte Suprema is yung mga issue na kakailanganin pag-aralan ng Korte Suprema dahil maapektuhan tayo lahat. Public interest, transcendental importance, then susuriin nila yan at didesisyonan. So makikita natin na iba na yung conditions before at ngayon. Kung bibisitahin ng hukuman niyan. Kaya nga iba, makikita ninyo, kahit ibang retired justice, sabihin niya, baka mas maganda Supreme Court. Kahit nga ako, mas maganda Supreme Court. Kung talagang mabuti, once and for all, paliwanag nila kung paano ang prosesong ito.
Kasi ang mabigat is, for me, personal ko lang pananaw, is sometimes we harp on decisions that people sometimes they haven't actually read it. And minsan, syempre, they rely on people who are speaking at baka tama. Kaya nga ako, pag ako, ayoko na nakinig lang kayo sa akin. Gusto ko na basahin nyo yung desisyon, yung mga provisions ng saligang batas, basahin ninyo. Tapos malalaman ninyo kung ano yan. Mahirap kasi yung magkukonclude ako na walang basihan. Yun po. Opo. Dean, si MJ po ito. Sir, meron lang akong na-cover ko kasi yung press ko ni Senator Alan Cayetano. Sinabi niya po kasi na nakikita niya yung senaryo na ipakukulong pa yung mga kasamahan niya sa Cayetano Block para raw bababa yung requirement, yung threshold, yung 2/3 na sinasabi to convict a certain official sa impeachment para raw bumaba na sa 10 or 12 na lang to convict kung sino man daw yung gusto nila i-convict. Possible ba yun, sir? Napakaliwanag. Yan, may saligang batas kayo, di ba? Yun. Sasabihin ko sa inyo section. Article 11, Section 3. Tignan ninyo. Anong nakalagay? Palagi ko nabasa nyo na yan. Nakalagay dyan. Palagi ko nabasa nyo niya. Anong nakalagay dyan sa saligang batas na yan? Nakalagay is 2/3 of all. Tama ba? Ba? Opo. Tingnan nyo. May all, sir. Section Tama, 3. Ano ba? Tama ako? Tama. 2/3 of all. So, ibig sabihin, i-paint natin senaryo. Okay, para tayo nag-uusap. Opo. Okay. Huwag natin ilagay personality kasi pag nagkakaroon ng personality, iba na yung tingin nila minsan di ba? Ano lang, educational discussion lang po, Dean. Opo. Opo. Let's say, sabi ng saligang batas, 2/3 of all. Di dapat talaga, 16, di ba? 16, para mo makonvict. Ngayon, sabihin mo, yung isa nakulong, ito ang nangyari naman nung isa, di ba? Ganun, sabihin natin, ito nakulong, tapos, ito naman yung sunod nangyari. Kung ano ba, diba, sabihin na natin, nadalas ni si Senator Bato, di ba? Kahit pa humaano yan, itong aking personal na pananaw, ayon sa saligang batas, kahit pa yung grupo na presently ni Senator Cayetano maubos, sabihin natin maubos ng mga 7. Lagay na natin ganun. Hindi ko sinabi sila, this is hypothetical. Pagkaroon ng 7, so ilan lang matitira to kahit 5. Hindi naman kasi mababawasan yung minimum na kailangan achieve. 2/3 yan ayon sa saligang batas. Opo. Attorney, singit ko lang, kailan Opo. po mawawala ang titulong pagkasenador nila, nitong mga senador na ito? Kasi sinasabi dito of all members. Parang hindi pa naman ata nawawala yung pagkasenador ni Senador Jinggoy at saka ni Maganda yung mga tanong mong yan. Opo. In fact, bibigyan kita ng halintulad yung ginawa ni Saldico, nag-resign. Hindi na siya congressman. Di ba? So pag hanggat di nagre-resign, kasi tandaan nyo, let's say si Senator Jinggoy, siya hanggat dililiti siya, may presumption of innocence yan. Siya nagpapatuloy. Naalala mo nun, si Senator De Lima, hanggat matapos, di ba? Nililitis rin siya. Senador siya. Di ba? Opo. Kung dadalhin naman po sila or siya, si Senador Bato, if ever po, doon sa labas na ng bansa, mawawala po ba yung kanyang pagkasenador at yung iba pang mga sinasabi? Tanong na yan ang isang legal question. Kunyari, hindi niya di ba? Kasi kung pag-usapan natin yung basic criminal law concept, ay nakademanda ka pa siya lilitisin pa siya doon sa crimes against humanity. Kung assuming natin na arresto siya, dadalhin, di ba? So hanggat hindi siya napatutunayang may sala, may presumption siya ng innocence. Di ba? Ngayon, maliban lamang kung siya ay magre-resign. Opo. Okay. Maliban lamang kung siya ay ibang usapan. Pero kung pag-usapan natin yung doing business, sinabi kong pagtatrabaho ng Senado, hindi mo sila pwedeng kasi merong power ang Senado. Ito, tumatabi ako ng konti, ibang usapan ito. Pwedeng i-compel kasi, pwede kang pa-aresto. Yung mga senador na yan, pag nabasa mo sa Avellino, pwede yun Pag pwede mo silang, para pumunta kayo, para magka-quorum kami. Di ba? Opo. Para magka-quorum kami. Pero yan nga, yung binigay mo sa aking ehemplo, kung let's say, padagdagan nyo nandun, nakasama ni Senator Jinggoy,
they remain as senators. Maganda yung tanong mo kasi yung all eh. Opo. Kasi mapapawasan niya pag nag-resign. Ngayon, di ba? Pag nag-resign, nawala na sila sa poder, wala na sila dun sa posisyon nila. Opo, Dean, sundan ko lang po yung educational discussion natin. Halimbawa, 7 ang nabawas sa Cayetano block. Does that mean na lulusot na, kasi sinabi ni Senator Cayetano na bukod raw sa posibleng babaan yung threshold to convict an official sa impeachment, susunod daw yung pag-amyenda sa konstitusyon via Constitutional Assembly. Medyo ano na tayo Kung dyan. mangyari yung -7 sa Cayetano block, anong tingin mo doon, sir? Medyo, actually, ayoko nang pamasukan yan kasi medyo magulo na yan. Mm. Ibig sabihin yan, yung mga aspeto lalo na ng yung pag-amyenda ng ating saligang batas. With all honesty, my personal view po dyan, hindi ko nakikita yan. It would require so much of a political will to do that. Alam kong gusto niyo lang iyang pag-usapan, pero kung ang batayan ko lamang lang ang pasihan sa konstitusyon ay sinasabi, ang provision ay sinasabi all, yun lang ang magiging batayan. Paano pa man natin pasahin? Opo. Unless magsasabi ang Korte Suprema and interpret niya otherwise. Opo. Natalong ko lang, sir, kasi no nakaraang linggo, na-mention po yung CONAS, no election scenario sa 2028 at tuloy-tuloy ang, syempre, pag Noel, tuloy-tuloy yung mga nakaupo. Kabado po yung taong bayan. Walang eleksyon. Paano yun? Parang gano'n. Ikaw ba, ayan ako naman pwede ba ako magtanong sa iyo? Yes, sir. Sa tingin mo ba, ako kasi personal, hindi ko sa nakita mangyari yan. Nakita ko lang, ako sa aking pananaw na personal, iba gusto lang nila discussion point. Makadagdag sa pinag-usapan. Kasi pag yan, I don't think that with all objectivity, the president will look at it that way kasi medyo mahirapan yan. Kasi nga, di ba, maraming discussion. Meron sa Senado na impeachment. Marami pa pinag-uusapan, pati quorum. Tapos, di ba, yung mga bagay na yan, while it is good to surmise, ang tawag natin sa English, like we could surmise or we could speculate, sa tingin ko medyo malayo po yan sa aking pananaw. Opo, attorney, huli na lang, si Admar po ulit ito. May binago po doon sa kung sino yung po pwede na mag-preside sa impeachment trials. Kahit sino na raw pong senador, depende sa ano. Ano pong masasabi niyo po dito? Yung nakalagay sa saligang batas. Bayan, kakakikita nyo lang yung Article 11. Nakalagay doon, pag hindi Pangulo ng Pilipinas, kasi pag Pangulo ng Pilipinas, sino? Chief Justice. Okay? Pag Pangulo ng Pilipinas, ang tinatry dyan sa impeachment. Pag hindi Pangulo ng Pilipinas, sino? Abay, Senate President. Ngayon, walang sinasabi diyan na iba pang option. Ngunit hindi naman pinagbabawalan ng Senate President pagkonsulta. Di ba? Hindi siya pinagbabawalan doon. Meron siyang team of lawyers, hindi siya pinagbabawalan doon. In fact, early on, parang naalala ko, meron silang iniisip na impeachment manager. Hindi rin naman yun. Hindi naman masama. Basta ang kailangan, ang nagpe-preside, nakalagay sa saligang batas, Senate President. Kaya lang dagdagan ko itong usaping ito, ang medyo may challenge na konti. Kasi kunyari, presiding officer mo, hindi masyadong bihasa. Hindi masyado yung kasanayan sa batas. Malamang yan, maraming voting na on the ground. Magbobotohan sila, lalo na pag may objection. Lalo pa, bawat isa may 2 minutes to discuss. Unlike yung nandoon na medyo bihasa, when I say may kasanayan, may kaalaman, madali niyang sige, resolve ko na to, itong objection na to. Kung hindi naman complicated, sige, conclusion, I will not allow that. O this is not authenticated document, I will not allow that. Can you imagine if every it will be subject to a vote, di ba? Every objection will be subject. Medyo matatagalan. In short, dapat abogado, attorney. Hindi ko sinabi yan. Hindi requirement na saligang batas yan. Okay? Pero, maganda kasi iba naman dyan, kahit hindi abogado, matagal na rin ang kasanayan nila. Kaya lang talagang, alam mo, may ibang, kumbaga merong ibang acquired taste pa, parang gano'n. Yung mga nag-aaral ng batas na yung objection, yung mga authenticity. Pero kung siguro, they still have sufficient time bago magsimula, they could have consultants. Alam ko may iba dyan, may mga consultant na
Pero hindi basta-basta po yun na attorney kasi buong Pilipinas, buong mundo nakatutok, nakikita kung paano ka mag-preside, pati yung mga mahistrado sa bansa natin, mga judge, Mga din. mga dean. Lalo. Oo, kung hindi ka bihasa, baka kakainin ka ng buhay ng mga batikanding mga abogado ng depensa at ng prosecution, attorney. Alam mo, paano yan, challenge. I think your observation is a reasonable observation. Apo. Kasi it's a big challenge. Kaya nung nakaraan, di ba, makita mo, nung huling nakabuo ng impeachment yung proseso, ang sitting Senate President, si